Umaga noong 28 ng Setyembre 2013. Apo! Sa isang paupahang apartment sa Barangay Hugo Perez, 13 Martires, Cavite. Cheryl! Cheryl! Dinatnan nila Michael sa loob ng kwarto ang isang babaeng tenant. Hindi na ho siya nakagalaw. Kumbaga nakaganon na lang ho siya sa pagkakatulog niya. Cheryl! Sa unang tingin nila, natutulog lang daw ito. Cheryl! Naka-headset pa na tila nakatulog habang nakikinig ng musika. Pero nang pagmasdan nilang mabuti ang babae, nagduda na rin sila sa tunay na kalagayan nito. Tay, hindi na yata umihinga na to. Patay na yata. Ha? Ba't kailangan tumawag tayo ng barangay? Hindi ho namin ginawang hawakan. Siyempre, tayo naman ay alangan namang kakapit yung kamay mo rong. Baka ikaw pa mapagkinalaan. Ang naturang insidente agad namang nakarating sa kaalaman ng 13 Martires Police. Tumawag sa amin yung barangay hall ng Barangay Perez around 7 a.m. ng September 28, 2030. Sinabi nila na may natagpuan daw na patay na babae sa loob ng apartment. Dito po, sir. Dumiretso kami sa lugar na inireport nila para i-verify kung may katotohanan. Pagdating namin doon, pumasok kami sa apartment, nakita namin yung biktima. Dumating rin sa lugar ang pangkat ng Cavite Scene of Crime Operations upang iproseso ang crime scene. Sa unang tingin, maayos at malinis ang crime scene. Kaya nga, maaaring isiping walang foul play na nangyari. Akala namin, simpleng bangungot lang yung pangyayari. Pero sa inisyal na pagsusuri sa bangkay, Nung nagsagawa kami ng investigation, meron kami nakitang pasa sa kabilang kamay niya. bukod pa dito, Yung pong pasa, dito po sa kanyang leeg. Medyo kasi yung dalawang kamay nung suspect. Maaari pong sinakal siya. at kahit na maayos ang apartment, may naiwan pa rin trace evidence sa sahig at sa dingding. Nakita rin namin may mga dugo yung dingding tsaka sahig sa loob ng apartment. Ang mga obserbasyong ito, palatandaan raw sa posibleng naganap na komosyon sa loob ng naturang kwarto. Ito rin ang posibleng narinig ni Michael noong madaling araw bago matuklasan ang krimen. Bukod pa diyan, may mga palatandaan rin daw na pwersahang pinasok ang apartment. Sira po yung doorknob nung mismong kwarto ng biktima. Samantala, madali namang nakilala ang biktima dahil siya nga ay tenant doon. Kilala niyo ba yung biktima? Sir, si Cheryl po yan, sir. Border po namin. Tawagin na lamang natin siya sa pangalang Cheryl, 24 anyos. Siya po ay nagtatrabaho sa Optis. Isang factory worker po dito po sa General Trias. Sa pagtatapos ng crime scene investigation, base sa mga ebidensya, ito naman ang naging teorya ng mga otoridad. Maaari po na natutulog yung biktima sa loob ng kwarto niya. Sino ka? Maaari nagising yung biktima, nagkaroon sila ng argumento o dinipensa ng biktima yung sarili niya. Mahimik ka! Maaari nang laban yung biktima kasi nga po may aside dun sa mark niya sa braso, nagpupumiglas. May mga dugo na nakita kami sa sahig tsaka sa dingding na wala naman sa biktima. Kaya maaari may sugat yung suspect. Pero kahit ano pang panlalaban, di kinaya ni Cheryl ang lakas ng taong umatake sa kanya. Kaya may mga pasasa sa braso. Pinorse na hawakan yun ng suspect na para may sa katuparan niya yung
panggagahasa sa biktima. Sa huli, nagawa ng salarin na sakalin si Cheryl hanggang sa ito'y tuluyang malagutan ng hininga. Matapos ito, inayos pa umano ng salarin ng crime scene sa pagbabakasakaling maililigaw nito ang investigasyon sa kaso. Maaring pinatay siya doon pa lamang sa sahig. Sinakal, pagkasakal sa kanya, binuhat siya ng suspect doon sa kama niya. Kaya yung tuhod niya nakaangat at mapagkamalan ng mga pupunta na may-ari ng bahay, mapagkamalan na binangungot lang. Para sa mga awtoridad, malinaw na si Cheryl ay biktimang walang kalaban-laban. Pero sino nga ba ang salarin? At ano nga kaya ang masalimuot na motibo sa krimeng ito? Tumutok sa pagbabalik ng inyong ABS-CBN, Scene of the Crime Operatives.